Showbiz fanatics, Miss Carla Estrada, abay ginulat ang lahat ng mga bashers ni Daniel Padilla sa kanyang inilabas sa social media. Oh my G, nakakalula ang balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, legit na mga nanonood, sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa mga updates patungkol kay Kathryn at kay Daniel Padilla. Si Miss Carla Estrada ang isa sa pinaka naaapektuhan sa lahat ng mga bashing at sa lahat ng mga pangungutya at talaga ng mga pagre-red flag dito po sa kanyang anak na si Mr. Daniel Padilla. Kung matatandaan ninyo, matapos po ang announcement ng hiwalayang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, ay nag-post yung kanyang sister, no, na si Maggie, na noon daw itong si Daniel ay talagang super hinahangaan ng maraming tao. Tapos all of a sudden, pagkatapos ng breakup, siya na po yung pinaka most hated at tinagurian pang red flag at inihahanay pa sa mga cheater na mga actors. At kasabay ng mga isyong ito ay nananatiling tahimik ang kampo ni Mr. Daniel Padilla sa pagkakataong ito dahil ika nga niya ay hindi po siya mindful dun sa mga iniisip at nararamdaman ng ibang tao. Tangi ang gusto niya lamang po ay maging tahimik ang kanyang kampo, no, at walang siraing tao. So this time, eto na nga, dahil po sa mga naglalabas ang balita na nakumpirma na itong si Carla Estrada ay nagbebenta na di umano ng kanya pong bahay na ipinundar para sa kanya ni Daniel Padilla na worth 50 million, no? Ito po ay parang na-i-feature po yan sa Chris TV nung medyo early days sa showbiz ni Mr. Daniel Padilla. Ngayon, sinasabi din po nila na ibinebenta daw di umano ang mga ari-ariang ito dahil para daw pambayad doon po sa sa mga utang daw di umano nitong si Ma'am si Carla kay Kathryn na bagay na pinabulaanan ng ilan. Yan po kasi yung mga inilalabas, katulad po ni Manay Christy Permin. Isa po yan sa mga naglalabas ng balita na parang may malaking pagkakautang daw, 20 million daw ang utang nitong si Carla kay Miss Kathryn. So parang ako po bilang isa sa mga sumusubaybay sa kanila, parang hindi ko rin kasi mapaniwalaan yung ganun pong issue na magkakautang si Miss Carla. Sobrang yaman, napakayaman po nila at napakarami nilang businesses. Kung yun nga lang pong mag-maintain ka ng isang napakalaking bahay, napakamahal po ng maintenance niyan at yung babayaran mo pa sa government, no. At may mga sports car din po silang na mini-maintain. Dahil po dito ay hindi man nagsasalita verbally ito pong si Carla at si Mr. Daniel Padilla, pero dun po sa mga ipinopost nila sa social media ay talagang mamamangha ka at ito po yung konfirmasyon na hindi talaga sila naghihirap at hindi po sila baon sa utang. Dahil ayon po sa isang online news, Daniel sa kondo na worth 50 million nakatira. So, yun po yung kanyang balita. January 24, 2024, ito po ay kinumpirma by Salvi Asis ng Filipino Star ngayon. So, nagtataka kasi ang lahat kung binibenta na daw yung bahay nila, yung parang mansions po nila, ay saan daw nakatira ngayon si Daniel at ang kanyang pamilya. Ayon po dito sa isang balita, sa Rockwell pala nagsistay si Daniel Padilla. May unit daw ito sa Proscenium na pinakamahal na lugar sa Rockwell. Pinakamahal po yun at ang mga nakatira doon is mga elite people. Hindi nga lang alam ng friend ko na meron ding unit sa nasabing condominium sa Makati kung ang aktor ang owner ng unit na worth 50 million ang market price sa kasalukuyan o nagre-rent lang ang controversial actor. Alam nyo po, ganito lang yan. Pag ikaw ay nakatira sa ganitong klase ng mga condominium, masasabi mo talagang mapera ka, inday. Hindi na maididinay ang katotohanan na yan. At kapag po nakatira sa condo yan, syempre, yan, kumbaga parang katulad po ako, nag-assume po ako ng isang condominium, binabayaran ko siya monthly. Meron kasing iba't ibang klase niyan, pwedeng
isold mo siya ng cash or pwede mo rin siyang hulugan by all means kung ilang taon mo gusto, 'di ba? At nagbabago yung price nun. Pero alone raw itong nakatira sa nasabing condominium. So yun po yung ilan sa mga news na nakarating sa atin. So ibig sabihin, hindi po totoo na naghihirap at wala ng pera ang isang Daniel Padilla. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers at subscribers po natin na nagmamahal kay Catherine at kay Daniel Padilla. Unahin natin si Sylvia Smal. Kahit bumili siya ng helicopter, yung panggera, gusto niya asyente pa ang isang close kung parating nakikipag-deal tungkol sa mga pang-word na gagamitin. Di ko po maintindihan yung pinost niya, no? Siguro sinasabi niya kahit bumili pa ng helicopter itong si Daniel Padilla, wala na tayong pakialam doon, no? Kahit ano pang ibilin nila, kahit ano pang gastusin nila sa pera nila, wala tayong pakialam doon dahil pera po nila yung pinaghirapan po nila yun, ano? At the same time, kung ibenta man nila yung mga ari-arian nila, ari-arian naman nila yun, hindi naman ari-arian ng iba na ibinibenta nila, no? Kaya nga lang, masyado lang talagang naiipit si Daniel sa pagkakataong ito. Kaya nga sabi, tama na, wag na natin masyadong ligwakin pa si Daniel. Sabi ni Imelda Rosario, hindi man hit si Carla, gusto nyo kayo lang ang magsalita. DJ, wag mo nang balikan si Kat, marami pa dyan, she's user. Hindi kanya mahal, kung mahal ka niya, pag-iisipan ng kampo niyang sasabihin nila sa'yo. Which is, sa isang banda, 'di ba, parang si Catherine kasi, pero maingat po siya sa mga sasabihin niya sa social media kasi it will gonna use that statement for them to break them, no? Or to make them. Ganun kasi yung social media ngayon eh. Pero yun nga, syempre, hindi mapipigilan yung mga kapatid niya na talagang nagsasalita sa SOCMED na ikinasisira po. Pero ang pinaka bottom line naman dun, wala naman binabanggit na pangalan, ano, yung kapatid po ni Catherine. Kaya wag tayo mag-speculate na ito po ay patungkol kay Daniel Padilla. Marami lang kasi talagang ini-incorporate na kay Daniel Padilla nang galing yung, or yung ano na yun, para kay Daniel talaga yung post na yun, di ba? Ay nako po. At sabi pa ni Seth Rivera 636, sobra-sobra na yung mga ginagawa nyo kay Daniel. Makarma sana yung mga naninira kay Daniel. Sobra lang kasi ang inggit nyo kay Daniel. Tao lang din yan, nagkakamali. Mas masahol pa nga siguro ang mga ginagawa nyo kaysa kay Daniel eh. Ayun, yari na, 'di ba? Samot-sari na po yung mga naglalabasang news patungkol sa bagay na yan. At yun nga, tapos na, no? Alam ko po na unti-unti pinipick up na ni Daniel Padilla yung sarili niya sa ganitong klase ng issue. Dahil talagang deserve din naman nila both sides na talagang ma-enjoy na lang nila kung ano yung mga blessing na dumarating sa buhay nilang dalawa, 'di ba? So wag na natin pangunahan pa sila. And another comments, ayan, sabi ni Setri, siya pa rin pala to, no? Sabi ko nga, at mag-wish na lang talaga tayo na matagpuan nila yung kaligayahan nila, yung pinaka-happiness talaga, 'di ba? So that's it for today. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.